Ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong Disyembre 2023, nag-ulat si Alice Guo ng net worth na 177.5 million pesos na may kabuuang 367 million pesos at pananagutan na 189 million pesos. Kabilang sa kanyang mga ari-arian ang siyam na ari-arian sa Marilao, Bamban at Capas na nakuha sa halagang mahigit 20 million pesos mula noong 2008, 3 dump truck na nagkakahalaga ng 2 million pesos bawat isa, at isang helicopter na ibinenta kamakailan sa isang hindi kilalang British firm na nagkakahalaga naman ng 60 million pesos. Nagdeklara din si Alice Guo ng shares sa ilang kumpanya, alahas na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos at 198 million pesos sa bank at cash holdings. Sino nga ba si Alice Guo? Paano siya nagkaroon ng ganitong kayamanan? Siya nga ba ay isang espiya at kawatan? O isa lamang siyang biktima kagaya ng kanyang iginikiit? Ating kilalanin ang tunay na pagkatao ni Alice Guo. Ayon sa Certificate of Candidacy for Mayor na inihain ni Guo sa Commission on Elections o COMELEC noong 2021, idineklara niya ang kanyang sarili na walang asawa at nag-claim ng habang buhay na paninirahan sa Pilipinas at nanirahan sa kanyang rehistradong address sa Bamban sa loob ng 18 years noong panahong iyon. Nabatid na nagpa-register siya bilang botante ng Bamban noong April 2021, 13 buwan lamang bago ang pangkalahatang halalan noong 2022. Habang sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na nagparehistro siya noong 2018. Inangkin din niya na siya ay may hawak na pasaporte ng Pilipinas at ito ang tanging hawak niya mula noong siya ay nasa pagitan ng 17 at 19 na taong gulang noong mga 2003 hanggang 2005. Ang mga dokumento ng aplikasyon ng SIRV ng kanyang pamilya ay nagpapahiwatig na bilang Guo Huaping at mayroon din siyang Chinese passport at lumipat sa Pilipinas noong Enero 12, 2003 sa edad na 12. Noong August 6, 2024, inaprubahan ng COMELEC ang pagsasampa ng isang kriminal na reklamo sa mga batayan ng maling representasyon laban kay Guo matapos matuklasan ng investigasyon na tumugma ang kanyang mga fingerprint kay Guo Huaping. Pinagtatalunan ang mga detalye ng maagang buhay at pinag-aralan ni Guo. Sinabi ni Guo na siya ay isinilang sa kanyang tahanan na ang lokasyon ay hindi niya maalala o ayon sa kanyang birth certificate sa barangay Matatalaib sa noon ay munisipyo ng Tarlac dito sa Pilipinas noong Agosto 31, 1990. Ngunit ang orihinal niyang nasabi ay Hulyo 12, 1986. Ang mga dokumento ng aplikasyon ng Special Investors Resident Visa o SIRV ng kanyang pamilya ay naglagay sa kanyang lugar ng kapanganakan sa Fujian, China. Inihayag din ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagkakaroon ng 3 individual na nagngangalang Alice Leal Guo na pawang ipinanganak noong Hulyo 12, 1986. Isa sa mga individual na ito ay may kakaibang pisikal na anyo sa kanya. Ang mga residente sa iniulat na address ng pangalawang Alice Guo sa Quezon City ay nagpahayag na hindi nila alam ang sino mang nagngangalang Alice Guo na nanirahan doon. Kinalaunan ay kinumpirma ng NBI na ang mga fingerprint ni Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping ay nagtugma at nagpapatunay na sila ay iisang tao lamang. Iginiit ni Guo ang etnisidad ng kanyang ama bilang Chinese at sinabing siya ay 70 years old ngayong 2024. Ngunit ang mga pagkakaiba
tungkol sa kanyang pagkamamamayan ay makikita sa iba't ibang dokumento. Ang kanyang birth certificate ay nagpapakilala sa kanya bilang Pilipino na pinangalanang Angelito Go, habang ang kanyang mga talaan ng negosyo ay nakalista sa kanya bilang isang mamamayang Chino na nagngangalang Jan Zong Guo na ipinanganak noong 1958. Ang pagkakakilanlan ng ina ni Guo ay pinag-usapan din. Siya ay alinman sa isang Filipino housemaid na nagngangalang Amelia Leal Guo ayon sa claim at birth certificate ni Guo, o isang Chinese businesswoman na nagngangalang Lin Wenyi na ipinanganak noong 1971. Batay sa mga source sa Valenzuela at mga dokumento ng aplikasyon ng SIRV ng pamilya Guo. Inangkin ni Guo na siya ang anak sa labas ng kanyang ama kay Amelia, na nagresulta sa pagpapalaki sa kanya ng kanyang ama sa isang sakahan ng baboy sa Tarlac City. Gayunpaman, lumitaw ang mga pagkakaiba ng mga birth certificate ni Guo. Ang Chinese national na Zhang Mier alias Sheila Leal Guo na ipinanganak noong 1984 at Shemen Leal Guo na ipinanganak naman noong 1988 o 1990 ay nagpahayag ng mga pagkakaiba sa edad ni Angelito at Amelia Guo sa kapanganakan ng kanilang mga anak, kasama ang dalawang magkaibang petsa ng kasal sa Tarlac. Higit pa rito, ang mag-asawa ay natagpuang walang umiiral na mga talaan ng kapanganakan at kasal sa Philippine Statistics Authority. Sina Jan Zong Guo at Lin Wenyi ay mga co-incorporator sa maraming negosyo, kasama si Guo na inaangkin ang parehong address sa Quezon City ayon sa mga talaan ng Securities and Exchange Commission o SEC at Bureau of Internal Revenue o BIR. Noong una ay itinanggi ni Guo na si Lin ang kanyang biolohikal na ina at iginiit na si Amelia ay umiiral, ngunit kalaunan ay inamin na sina Jan Zong Guo at Lin Wenyi ang kanyang mga magulang. Una nang itinanggi ni Guo na kilala niya sina Sheila at Shemen Guo, ngunit ang mga talaan ng Bureau of Immigration ay nagpapahiwatig na magkasama silang naglakbay sa ibang bansa. Kalaunan ay kinumpirma niya na sila ay kanyang mga kapatid sa ama sa kabila ng kanilang mga birth certificate na nagmumungkahi na sila ay ganap na magkakapatid. Gayunpaman, parehong magkahiwalay na tinanggihan ni Guo at Sheila ang pagiging biolohikal na magkapatid, kung saan sinabi ni Sheila na si Jan Zong Guo ang kanyang kapatid sa ama. Nang maglaon ay naghayag si Alice Guo na may isa pang buong kapatid na nagngangalang Wesley na ipinanganak noong 1990, kilala rin bilang Guo Xiang Jan ayon sa NBI, at iniulat na may 5 pang kapatid. Noong July 2024, nagsampa ng petisyon si Solicitor General Minardo Guevara para kansilahin ang birth certificate ni Guo na inisyo ng Philippine Statistics Authority kasunod ng mga pagdududa sa kanyang pinagmulan at pagkamamamayan. Noong October 4, 2024, ang Philippine passport ni Alice Guo ay kinansila ng kagawaran ng ugnayang panlabas na binanggit ang mga mapanlinlang na pangyayari sa pagkuha nito. Noong Oktubre 2021, naghain si Guo ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo bilang Municipal Mayor ng Bamban Tarlac bilang isang independent candidate. Sa panahon ng kampanya para sa halalan noong 2022, nagpahayag siya ng suporta para sa mga kandidatura ni Bongbong Marcos at Sara Duterte para sa pagkapangulo at vice-presidente, ayon sa pagkakabanggit. Ang kanyang mga gastos sa kampanya ayon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures ay lumampas sa 134,000 pesos.
Noong 2024, sinabi niya na nakatanggap siya ng suporta mula sa kanyang mga kaibigan at mula sa nakaraang administrasyon noong kampanya. Noong May 2022, nanalo si Alice Guo bilang mayor na nakakuha ng 16,503 na boto laban sa kanyang pinakamalapit na karibal. Siya ang naging unang babaeng municipal mayor ng Bamban. Kasunod ng kanyang pagtanggap sa Bamban ng Seal of Good Local Governance o SGLG Award mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Sumali si Guo sa Nationalist People's Coalition or NPC. Si Alice Leal Guo o Guo Huaping ay isang negosyanteng babae at dating politiko sa Pilipinas na nagsilbi bilang alkalde ng munisipalidad ng Bamban Tarlac mula June 30, 2022 hanggang August 13, 2024. Si Guo ay inakusahan bilang isang espiya ng Chino at nahaharap din sa mga pagsisiyasat sa di umano'y pagkakasangkot niya sa iligal na pagsusugal at iba pang kriminal na aktibidad. Noong June 2024, siya ay sinuspinde ng hanggang 6 na buwan bilang alkalde ng ombudsman matapos ang Department of the Interior and Local Government o DILG na magsampa ng mga kasong graft laban sa kanya dahil sa umano'y koneksyon sa mga aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanyang munisipalidad. Siya ay na-dismiss noong August 13, 2024 ng ombudsman. Noong July 2024, na-freeze ang mga ari-arian ni Guo at naglabas ng utos ng pag-aresto para sa kanya. Samantala, noong August 2024 naman, iniulat na si Guo ay tumakas na sa Pilipinas noong July 17 papuntang Malaysia at pagkatapos ay naglakbay papuntang Singapore at panghuli sa Indonesia kung saan siya inaresto noong September 3, 2024 at ipinatapon pabalik sa Pilipinas noong September 5. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa Pilipinas sa ilalim ng kustodiya ng pulisya. Ang ilang mga residente ng Bamban, kabilang ang mga taga-barangay Virgen de los Remedios, ay nagsabi na doon nakatira at lumaki si Guo. Idinagdag na mayroon din siyang kapatid. Sinabi ni Guo na nag-aalaga ng baboy ang kanyang pamilya at lumaki siya sa isang bukid. Sinabi rin niya na ginugol niya ang kanyang teenage life sa Concepcion, Tarlac. Higit pa rito, ang mga talaan ng pagpaparegister ng kanyang mga kumpanya ay nagpakita na siya ay may paninirahan sa Marilao, Bulacan at Valenzuela, Metro Manila, na binanggit ang negosyo ng kanyang mga magulang na pagbuburda sa huli. Gayunpaman, ipinahayag na walang gaanong negosyo at ang kanyang nakalistang address ng tahanan sa Valenzuela ay pag-aari ng isang pamilyang bayle ayon kay Senator Win Gatchalian. Samantala, lumitaw din ang mga salungat na detalye ng mga relasyon ni Guo. Sa pagdinig sa kanya ng Senado, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na may live-in partner si Guo na namamahala sa operasyon ng POGO, na link din siya kay Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay, ngunit itinanggi nilang may romantikong relasyon at nilinaw na magkaibigan lang sila. 6 na negosyo ang nagtataglay ng kombinasyon ng kanilang mga pangalan. Ang executive assistant ni Calugay ay napag-alamang tumulong kay Guo sa pagnotaryo ng kanyang counter affidavit pagkatapos niyang tumakas sa bansa. Sinabi rin ni Guo na kinikilala niya ang kanyang sariling wika bilang Filipino at bihasa lamang sa ilang mga salitang Hokkien. Siya ay may kaunting katatasan sa Kapampangan, isang wikang karaniwan sa Bamban. Ayon sa kanyang mga kaklase sa elementarya sa Grace Christian High School, si Guo ay hindi nagsasalita ng alinman sa Ingles o Filipino noong unang bahagi ng year 2000 na nagmumungkahi na siya ay mula sa China.